Magandang araw mga kababayan. Siyempre at isang maulan na araw, ingat po kayo sa ang sulok man kayo ng mundo naroroon, lalong-lalo na po sa mga tinatamaan ng bagyo ngayon at mga baha na nangyayari po, particularly po sa Kabisayan. Mag-ingat po kayo mga kababayan natin. Todo deny na naman po mga kababayan itong si Claire Castro at sinasabing hindi daw po si BBM at wala daw po siyang kinalaman sa nangyayaring investigasyon dito po sa Dolomite at sinasabing hindi daw po ito pamumulitika. Uy, hindi nga. Ito po mga kababayan natin, panoorin natin ang sagot ni Claire Castro at titingnan natin kung may naniniwala pa po ba sa kanyang mga kasinungalingan. Representatives is set to investigate the Manila Bay Dolomite Beach project on November 17. Lawmakers want to find out whether the artificial beach has contributed to the massive flooding in the capital city or nasunod po ba yung Manila Bay Rehabilitation Plan. Does Malacanang support this kind of congressional move to look into the Dolomite Beach project? Unang-una po, muli, papaalala natin na may separation of powers. So kung ano po ang magiging trabaho at gagawing mga hakbang ng House of Representatives sa pag-iimbestiga dito sa Dolomite Beach, yan naman po ay kanilang trabaho at hindi po hahadlang sa anumang hakbang ang Pangulo patungkol dyan. At maaari natin po talagang maging hakbang ito para makita kung talaga ba itong nagkaroon ng anomalya, kung mayroon bang naidulot ito sa nangyayaring pagbaha sa Metro Manila at kung naka-apekto to sa kalikasan ng ating bansa. And follow-up lang din po doon sa Dolomite. While it is a O yan, kukulit nyo po. Baka mamaya sasabog na naman sa galit si Claire Castro at mamaya ipapaban po kayo. Gaya ng ginawa nyo po kay Miss Eden Santos. No? Pero kunwari ay nag-deny din ito sa ginawa niya kay Miss Eden Santos dahil hinadlangan po sila ng Malacanang press corps at hindi pumayag na iba nitong si Miss Eden Santos. Sir, dahan-dahan po. No, alam niyo naman si Claire Castro, basta't katotohanan ng pinag-uusapan, galit na galit po 'yun. Eh wag niyo pilitin na aminin niya na talagang si Bongbong Marcos yung nasa likod ng lahat na pangyayari, mga diversionary tactics, yung lahat na investigation, impeachment, pagpapaimbestiga kay Bongo, no? Kasi lahat 'yan i-deny niya. No? Kaya sabihin niyo, opo, naniniwala na kami na walang kinalaman si BBM. congressional initiative po, no? May yung multi-million peso project was implemented during the Duterte administration. Some saying it's around 300 to 500 million peso ang nagasto. Milyon ang pinag-uusapan, napakaganda ang resulta. Trilyon ang pinag-uusapan, baha yung naging resulta. Kita yung difference? Bilyon, napakaganda. Pilipino, dayuhan, pinupuntahan, kinukongratulate si President Duterte dahil napakaganda ang kanyang ginawa. At hindi po sila makapaniwala, sabi ng mga dayuhan, no? Na sa mga matataas na building, sa sentro ng komersyo, may isa palang artificial beach na napakaganda at sarap mag-relax. Yan ang Dolomite. Mahigit 300 million ang pinag-uusapan. Perfect ang project, pero hindi perfect sa mata ni Bongbong Marcos at mga alipuris niya. Kaya imbestigahan ito dahil bumabaha, mga kababayan. Pero yung baha na ngayon ay sobra-sobra po yung perwisyo na naidulot sa ating mga kababayan. Kita nyo ba yung nangyari sa Cebu? Grabe po yung nangyari sa Cebu, mga kababayan natin. Mamaya ipapakita natin. So may mga initial reaction na po na it could be politically motivated, aimed at putting the blame again on the Dutertes para po mapagtakpan daw yung flood control corruption. Hindi naman po ibig sabihin na kapag ka po iniimbestigahan ang mga proyekto na nakaraang administrasyon, ito'y pamumulitika lamang. Ibig po So hindi daw po mumulitika, mga kababayan po natin, sabi ni Claire Castro. na ito paimbestigahan dahil otherwise it will be considered as politicizing. Parang hindi naman po yata tama yun. Ibig sabihin, Obvious po, mga kababayan natin. Kahit anong deny ni Claire Castro, kasi 3 years na po sila na nakaupo sa pwesto. Una pa lang, kung may anomalya, makakatanggapin sila ng mga complaint. Marami yan. Dahil ngayon, wala ka na maitatago. Dahil ang social media, napakabilis. Kapag ang tao ay hindi nagugustuhan ang anumang proyekto na pinagawa mo, babaha ng reklamo yan. Pero sa Dolomite Beach, walang ni isang Pilipino nagreklamo na pangit ito. Walang nagreklamo na useless ito. Ang makapunta sa artificial na Dolomite Beach na yan, napapahanga. At hindi sila makapaniwala kung paano na-transform ng isang Tatay Digong ang puno ng basura na, anong tawag dyan, no? Na biwok. Papunta ka pa lang sa Ruas Boulevard, naamoy mo na eh. Imagine mo, nasa Lunita ka, naamoy mo yung baho ng basura. Ganyan kalakas yung amoy ng basura noon. Mandidiri ka, lalo pag malakas yung hangin, malakas yung alon, mandidiri ka, tumatalsik yung basura, tumatawid sa kalsada, mga kababayan natin.
Pero nang pag-upo ni Tatay Digong, nagsimula pong i-transform yan. At hindi lang gobyerno yung nagbigay ng effort yan, kundi mga iba't ibang grupo at organisasyon na sumusuporta kay Presidente Duterte. Nagbayanihan po. Nagbayanihan ang tao para linisin. Iba't ibang grupo, organisasyon, no, pribado at gobyerno, mga estudyante, mga profesor, no, iba't ibang organisasyon. Hindi tayo nakatulong kasi nasa ano tayo, nasa ibang bansa po tayo. Talagang nilinis yan. Hanggang tinambakan ng dolomite, nilagyan ng kung ano-ano pang mga kinabit yan para hindi mabaha, no? Pati yung drainage. So inaayos siya na kapag lumabas doon sa dagat ay talagang filtered na, malinis na. Kita mo ngayon ang daming isda, ang daming alimasag, no? Hindi makati sa pa kahit mag-apa ka, yung mga bata ka gusto na nga maligo eh. Pero ngayon ito yung pinag-iinitan nila. And sino maniniwala na wala pong kinalaman si Bongbong Marcos dito? Eh, from the start, yun naman lagi yung sinasabi na wala akong kinalaman sa pag-impeach kay Sara. No? Pero gusto niya itawid sa 28th Congress. Wala siyang kinalaman sa pagpapadala kay President Duterte. Pero inamin niya kalaunan. At dinideny po nila na ito daw po ay dumaan sa tamang due process. Pero mga kababayan po natin, obvious naman ang lahat ng kanilang ginagawa. 'Di ba? Pati nga daw po sabi ni Congressman Kiko Versaga, yung yung parang pagtitipid ng medical expenses ni President Duterte, si Bongbong Marcos din daw po yung nasa likod. So ngayon Dolomite Beach, kung ikaw ay matino ka, kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip ka, alam mo napakaganda ng Dolomite Beach. Eh. Bakit to pa guguluhin yan? Bakit to pa iimbestigahan yan? Oh, grabe ang nangyayaring kalamidad sa ating ngayon. Lindol, baha. Tapos, ang pera ng taong bayan napupunta lang kay Martin Romualdez, Saldico. Mali-maleta yung tinatransport sa kanila. Bakit Dolomite Beach yung pag-iinitan nyo? So, imbis na makakuha kayo ng simpatya sa taong bayan, putang ina, araw-araw na kayo minumura. Dahil dyan sa inyong ginagawa. Yung natutuwa sa inyo, yung mga addict na lang eh. Yung mga loyalista na maka-antay Duterte, yung mga pinklawan na bulag, pipi sa pagbabago na ginawa ni President Duterte. Yun na lang po yung hindi pa matanggap yung Dolomites. Pero pupunta naman doon. Namamasyal naman doon. Pero galit sa Duterte yan ha. Pero namamasyal sa Dolomite. Po noon, kapag hindi na ginalaw o inalam ang nangyari noong nakaraang administrasyon, parang libre na po lahat ang kanilang ginawa. So tama naman po ito. Pero muli, ang sabi ng Pangulo at ang administrasyong ito, hindi po sila makikialam kung ano po ang ginagawa ng mga mambabatas natin sa kanilang pag-iimbestiga. Siyempre, hindi naman talaga kayo aamin. At kung gusto nyo talaga imbestigahan, dapat ang investigation sa previous administration, dapat pag-upo nyo. 3 years kung saan naiipit kayo sa issue ng flood control, tapos mag-imbestiga kayo sa Dolomite. Mag-imbestiga kayo sa Davao, no? Imbestiga kayo kay Senator Bongo, at kung ano-ano pang, no, gagamit pa kayo ng mga troll farm. Kaya halata masyado ang inyong strategiya. Anyway, yan ang po yung ating update mga kababayan po natin. Alam ko kayo ay hindi rin kayo maniniwala sa kasinungalingan ni Claire Castro. At malinaw na si Bongbong Marcos pa rin yung nasa likod dito. Maraming salamat and God bless mga kababayan.